At so yun mga idol kalapatids, ngayon ay araw ng ating pagbabasketing mamayang hapon. Ngayon, naka-separate na yung ating ilalaro. Ikakanta natin mamaya. Ano to, mga 37 ibon. Pero 30 lang yung ating ikakarga. Ngayon kasi nagmo-monitor ako sa kanila kung sino yung hindi medyo maganda yung kondisyon, hindi natin ikarga. Meron tayong isang young bird na hindi natunawan kahapon. Ngayon hindi natin siya ikakarga at mo-monitor natin kung bakit humina yung panunaw ng ibon na yun. At so yun, magpapakain muna tayo dahil mamaya ang schedule natin ng oras para ikarga yung mga ibon natin ay alas 5:40. Kaya magpapamerienda na tayo ngayon. Tapos mamaya siguro mga alas 2. At diretso na tayo sa loading area. At dun sa 10 nakapuling natin, 6 lang yung magandang uwi noong nung kabilang linggo. Ngayon, magpapasok tayo ng 4 na ipupuling din natin. Ito si Saddle. Yan. Ikakarga din natin yan dahil yan yung nag-first hidrator sa atin at saka si 42. Ayun. Yung blue bar na yan. Tapos, yung ating red bar at saka ito nga sa taas na to. Ito. Yan ang ating ikakarga mamaya. So yun mga idol kalapatids, pakainin muna natin sila. Ngayon papakainin ko lang sila ng small seed para mabilis yung panunaw nila, para hindi sila ma-stress sa pagtutunaw ng kalaganayan ngayon. Bali kaninang umaga nagpakain na rin tayo sa kanila ng normal na pagkain. Normal na pagkain yung pinakain natin sa kanila, pero konti lang kasi nga ayoko ng damihan, baka mamaya hindi sila makapagtunaw ng ayos. Kaya ngayon ay small seed na lang yung ating pakakain sa kanila, tapos mamaya yung merienda nila, yun na rin. So yun, balik na lang tayo mamaya. At ito nga idol, magpapakain tayo ng small seed. May rin kasi yan na mabilis silang matunawan pagka yun yung pinakain natin. Bali nga pala, meron tayong ilang ibon na ikakarga ngayon na hindi natin ikinarga nung last. Katulad yan, yung grinsel na yan, yung blue bar na yan, at saka yung isa pang grinsel. Yan. Yung tatlong yan, hindi natin yan ikinarga nung last, pero ikakarga natin ngayon dahil nga meron tayong isang ibon na hindi natunawan, hindi natin ikakarga. At ngayon sa pooling naman, ipapasok nga natin tong si Saddle at saka itong kapatid ni 43. Si 43 yung nasabit sa kable, yung nagwakwak yung kanyang dito sa may hita, sa may parting dibdib. Ikakarga pa rin natin siya, pero yung kapatid yung iano natin sa pooling. Bale kapatid na buo yun ni Jansen 61 natin. So yun, magmo-monitor pa rin tayo rito kasi nga maglo-log tayo ng nasa kondisyon yung ating mga ibon. So yun, balik na lang tayo mamaya.
update tayo sa mga ginagawa natin tuwing last day natin ng conditioning. Update ko kayo bawat oras o kada 2 oras mag-update tayo sa kanila para makita nyo rin. At so yun, hanggang dito na lang muna ulit. Balik tayo mamaya. At so yun mga idol kalapatids, i-update ko na rin kayo dun sa ating mga young bird dito sa ating colony breeding. Ito, balikan natin yung camera. At ito yung ating young bird, malapit na silang iwalay. Ito yung anak ng ating Jansen cross ng Janarden. Ito naman, 3 to. Itong dalawa, ito, anak yan nung speedbird natin, naka-cross dun sa ating Koopman. Tapos ito naman, ito yung talagang anak nung galing doon sa kaibigan natin na pamangkin nung kanya nag-champion ng 800 at saka 900 kilometers. Tapos yung ama pala nito, pakikita ko na rin sa inyo. Ito yung ama, speedbird to. Nagpisa na rin. Yung kasing unang yon pinayaya natin. Ito pinapisa natin sa kanila talaga. Tapos ito anak to nung ating spirit cross sa ating Jansen. Konti na lang, malapit na rin nating anihin. Tapos ito naman meron pa ritong dalawa. Ito yung anak nung ibon na galing din sa ating kaibigan. Yung nagbigay sa akin, tumawag kanina. Hinihiram niya uli yung ama niyan at saka yung isa. Pero sabi ko sa kanya, patatapusin lang natin tapos bibigay na uli natin sa kanya. At saka meron pa tayo rito sa taas. Ito. Ayan o. Medyo malapit na rin yan. At ating i-harvest na rin. Konti na lang. Siguro 1 week or 2 week. Pwede na yan. Pasensya na kayo dun sa pinagpugaran. Maraming dumi. Maraming ipot. Nahihirap kasing kudkurin kasi dyan, na dyan sa taas. So yun. Meron pa tayo isa pang pakikita rito. At ito pa yung dalawa. Ang line nito ay Jeff Van Wanrooy. Tapos ito, malapit na rin natin itong anihin. Ito, ang ganda oh. Black Widow may white light. Black Widow. Ito naman ay long distance ang line nitong ibon na to. Meron pa tayo itong dalawa nandun sa kabila. Medyo maliit pa. Dito muna yung pakikita ko sa inyo yung mga naririto kasi ito malapit na. Ito tsaka ito pwede na natin itong hiwalay. Ito siguro 1 week pa ihiwalay na natin. Tapos yung ating unang ni-harvest, yung una nating ini-harvest, malapit na natin pakawalan. Nagpo-focus lang muna ako dito sa pagkukondisyon ng ating mga ibon. Baka next week pakawalan na natin. Ito yung ating Koopman. Yan yung naka-cross doon sa speedbird at nanay ng mga to. Ito naman anak yan ni Jansen 61. Yan yung nanay ng ating mga blue bar. Yan. Tapos ito, yan yung nanay nitong isa. Ayun yung tatay, yan ang ating Janarden. Yun.
Yan. Yan yung tatay dito. At so yan yung ating mga breeder. At so yun, na-update ko na kayo dito sa ating mga young bird dito sa ating colony breeding. Ito yung ating mga naka-VIP. Dito tayo kumukuha ng ating mga YBs ngayong taon na to. Yung blue bar doon malapit na uling umitlog. Tapos ito, yan yung may anak dito, malapit na rin. Tapos itong isa, umitlog na rin kahapon. At so yun, hanggang dito na lang muna ulit at babalik tayo mamaya. At so yun idol, magpapamerienda na tayo sa ating mga warrior dahil mamaya ay ilalagay na natin sila sa training box. Magpapakain na tayo para mamaya pagka inuli na natin yung ibon natin, hindi sila masyado may stress. At magpapakain lang tayo sa kanila ng small seed, para kaya nga katulad ng sinasabi ko sa inyo na para mabilis matunawan yung ating mga ibon kasi sa trap may stress tong mga to, tapos mamaya pagka hinuli natin may stress, baka hindi sila makapagtunaw ng maganda. Kaya ako ang ginagawa ko pagka loading day ko, ito lang pinakakain ko, small seed. So yun, pakain na natin para makapagpahinga pa sila ng konting oras bago tayo bago natin i-basket. So yun. Mahigit 30 yan, pero titingnan lang natin kung alin yung maganda yung kondisyon at siya natin ikakarga. Magpapakain na rin tayo ng mga ibang ibon natin kasi mamaya baka hindi na rin tayo makabalik dito. Kaya pakainin na rin natin yung iba pa nating mga warriors.
Ah, ito nga pala yung isa nating young bird. Hindi natin mapapakarga ngayon kasi hindi natunawan ng ayos tong ibon na to. Hanggang ngayon may laman pa yung butsi niya. Pagkain pa to kahapon. Hindi natin ikakarga dahil hindi nga siya natunawan. May posibilidad na mawala na tong ibon na to. Ang gawin na lang natin, i-monitor ko na lang siya. Hindi ko siya pakakainin ngayon. Tapos tingnan natin bukas kung matutunawan na siya. Pero bibigyan ko siya ng gamot para matunawan tong ibon na to. So yun, siguro sa susunod na lap sa 250, kung makaka-recover agad tong ibon na to, kakarga natin to sa 250 kilometers. Bali, ililigtang lang natin to ng isang lap. Hindi natin ikarga ngayon. Ngayon, 190 kilometers. Hindi natin ikakarga dahil nga hindi siya matunawan. Kung makaka-recover tong ibon na to, ikakarga natin to ng 250 kilometers. So yun, pag-inumin ko lang to ng gamot.
Monitor lang natin yung mga ibon natin ngayon, kung alin yung hindi natin ikakarga at kung alin yung maganda ang kondisyon. Ipe-prepare ko lang yung kanilang inumin. Sa inumin, magbibigay tayo ng Power Wings at saka ng Reload.
Ilalaro natin si Saddle ngayon sa cooling at saka si 42. Tignan natin yung uwi nila bukas. Sana maganda yung uwi ng mga warrior natin bukas. Ang alam ko magandang panahon.
So yun mga idol, ipe-prepare ko lang yung training box natin. At saka yung mga gamot na ibibigay natin sa kanila mamaya. So yun mga idol, balik na lang tayo mamaya kapag magbabasket na tayo ng ating mga warrior. At so yun mga idol kalapatids, magbabasket na tayo ng ating mga ibon. Time check tayo, alas 4:40. Ang sita natin alas 5:40. Kaya ito, lalagay na natin yung ating mga ibon sa training box. Kaya tara, samahan nyo ko. So yun mga idol, ito yung ilalaro natin ng pooling. Ito si 42. At ito yung isa natin. Ito yung inilaro din natin ng pooling nung last week. Alin yan? 8, 8, 9. Hawak mo.
Ah, 876. Ito yung lugar natin na unang dumating doon sa ating mga ipinuling. Tapos ito naman yung nakapuling din natin to nung last week. Pamangkin to ni Justin 61 natin. Alin yan? 66. Bale, namuti na yung damit ko. Bale, magbibigay na rin pala tayo ng, susubukan na rin natin ng gamot. Kwenta may 30. Sana bukas maganda yung uwi ng ating mga warrior. Ito palang 42 natin, ito yung kapatid ni Justin 61 natin. Kami el 879. Bali. Ito yung ating isang blue bar. Nakapuling din to nung last. Maganda rin yung inuwi niya. Ito yung isa nating kak. Nakapuling din to. Maganda rin ang inuwi niya. El otro 323. Ito yung ating saddle. Ito nag-first dropper sa atin noong last, pero hindi siya nakasali sa pooling. Ngayon, isasali natin siya sa pooling.
27. Ito naman yung ating isa. Hindi rin siya nakasali sa pooling nung last. Pero ngayon, isasali natin sa pooling. May pasok to ng Koopman, ang line nito. Anak to ng mga Koopman natin na nag-finisher nung last 2018. 8.5. 8.25. Yan, voy a ver el 8.4. 8.6.9. Ito, yung velvet natin, hindi rin siya naka-pooling nung last. Pero ngayon, ilalaro din natin ng pooling dahil mas maganda yung inuuwi nito nung last. Sayang nga lang at hindi pa tayo pwedeng mag-live sa ating telepono. Kung pwede lang sana, nakita nyo kung paano nagsidatingan yung ating mga warrior. Ngayon, bukas, kahit mahaba yung pag-aantay natin, magbibideo tayo para makita nyo. Itong ibon na to, hindi natin to iniload nung last week. Bibiglay natin to ng 190 kilometers, pero ilalaro natin sa pooling. Titingnan natin yung magiging performance ng ibon na to. Ito siya. Ilalaro natin ang pooling. Ganda. 8.56. Nagustuhan ko lang kasi dito sa last nating ibon na to, napaka-nervyoso ng ibon na to. Yun yung mga gusto ko kapag naglo-loading ako. Yung super agresibo yung ating mga warrior, atento siya. Yun yung gustong-gusto ko kapag naglo-loading ako. Kaya ko siya iniload ngayon dahil gusto kong malaman o gusto kong patunayan sa sarili ko na tama yung pagkakakilala ko sa ibon na yun. So yun, nandito na, kompleto na yung namuti yung damit ko, pati yung kamay ko. Buhato ng polvo ng ating mga warrior. Kompleto na yung 10 pangpuling natin. Ngayon naman, lalagyan uli natin tong isa ng 20 ibon. At tara, pakikita ko sa inyo kung alin. At ito nga yung sinabi ko sa inyo sa vlog na gusto kong ikarga. Itong green cell na to, ikakarga natin. Kasi, di ba pinapipili ko kayo kung sino sa dalawa yung gusto nyong ikarga ko. Itong green cell na to, nakak. Ito yung anak ni, yung ibon natin na 18 years. Merong pumili rito
At meron din pumili dun sa hen. Kaya eto, ikakarga natin tong cock. At dahil nga gusto ko yung dalawang to, ikakarga na rin natin yung hen. Ito yung hen, anak din to nung ating nagfinisher ng 620 kilometers. Meron tong dugo ng bandog. Ikinarga ko na parehas kaysa pagpilian ko pa kung alin sa dalawa. Itong mga ibon na to, ito na rin yung mga ibon na ikinarga natin nung last week. Ito yung ating isang young bird. Maganda rin yung pinorform nito nung last week. Titingnan uli natin. Ito kasing mga ibon na to, puros pang long distance tong mga to. Ikinarga ko sila ngayon kasi nga young bird sila. Gusto ko mas matandaan nila yung dadaanan nila. Ito rin yung isa nating young bird, pang long distance. Pang long distance din tong ibon na to. Halos yung inilaro nating young bird ay halos pang long distance. Tingnan nyo naman kung ganong kaliit ng ibon na to. At ito yung isa nating black. Ito yung regalo sa atin ng isa nating kaibigan. Ito, iniload din natin to nung last. Ito yung mga niload din natin nung last week. At ito yung ating red bar. Hindi ko na pakikita sa inyo yung ibon kasi ito rin naman yung mga ibon na ikinarga natin nung last week. Pakikita ko lang sa inyo yung mga hindi natin ikinarga kasi nag-direct tayo ng 190 kilometers.
dahil nga meron tayong ibon na hindi natin may kakarga dahil yung isa hindi natunawan. At ito yung isa, yung ating ibon. Ito yung ating C49, yung sumalpok sa kable. Nakakala natin na Falcon. Napaka-nervyoso ng ibon na to. At ito naman si 43. Ito rin yung isang blue bar na sumalpok. Ito yung bird din to. Ito, bago rin natin itong i-rerekta natin ng 190 kilometers. Kapatid to ni 66. Yung nakapuling natin, pamangkin din ni Jansen 661 natin.
Ito, young bird din to. Itadirect din natin ng 190 kilometers. Hindi natin to naikarga noong last week. Dahil nga gusto kong subukan ng irekta to ng 190 kilometers. Nakapag-training naman ang ibon na to ng hanggang 120. Kaya alam ko uuwi to. At ito yung last. Bago din to. Hindi rin natin to isinakay noong 170 kilometers. Ngayon ikakarga natin ng 190 kilometers. At so yun mga idol, hanggang dito na lang muna ulit. Magkita-kita tayo mamaya dun sa loading area. Dahil igagayak na natin to dahil hindi ko na alam kung ano yung oras na. Time check tayo, alas 5:20. Alas 5:40 yung ating schedule doon. Kaya hanggang dito na lang, kita na lang tayo doon sa loading area. At so yun mga idol kalapatids, nandito na ulit tayo sa ating loading area. Dami ng tao, sisimula na. Kaya lang, madami pa yung nasa unahan. Nauna kasi yung maraming magkarga ng ibon. Yun ang inuuna nila. At so yun, balita ko lang yung ating camera. At so yun mga idol, ito yung ating mga ibon. Ngayon nakapila tayo pero may oras tayo na alas 5:40. Ikakarga natin yung ating mga ibon. Balik titingnan natin kung marami pa yung nagkakarga. Meron pa ang nagkakarga. Ito, puno pa rin ang mga ibon to. ¿Pero tú cuántas cabras tienes? Una nomás. Una, entonces vas a mezclar hembra y macho o no? Sí. Vale, metemos una a la siguiente, vale. Hembra. Machos. Macho. Y dale este reloj, la de gol. Oye, macho. No le eches de comer. No le eches de comer. ¿Has oído? Sí. No le eches tu sábado, no le eches de comer. ¿Ya lo dije? Ya. Hembra. Hembra. No le eches que tienen sed, no hay agua, y vomitan, no. Tienen tarde. La que tiene más hambre por la casa. Sí, es que tiene razón. Hembra. Hembra. Andrés. Hembra. Y todas estas son duras, ¿eh? Hembra.
Chiqui. Dile tú a Andrés, ¿cuál es Andrés? Para que pasa para acá. Ya. Ya está.